each one separate. Like you and what's your roles that you want to try now? Well, ako, sana, keeping my fingers crossed. Sana I can reinvent myself more. Basically, tsaka yung kung paano. Thanks, Narinig ko na kasi yung punchline mo dyan. Supportive. No, but yun talaga. I mean, yun ang intention. And gusto ko talaga siyang, I really want to make it happen. What was it? How drastic is the invention. next role? It's totally different from people are used to seeing you. Oh, well, you know, mahirap eh. I also don't want to alienate my audience. Hindi ko itatapon yung pag-aalaga sa akin ng schedule for the past how many years. Para lang sa kagustuhan kong gumawa ng, para lang sa kagustuhan kong mag-experiment. You know, darating ako sa point na yun, naniniwala ako. But, hindi ko sasayang yung effort ng lahat. You know, ng institution na to, dahil lang sa gusto kong makagawa. But if given the freedom, would you do something like Johnny Depp did? Total drastic difference. Bakit hindi? Well, kasi sa akin is, kasi ayoko siyang gawin dahil hinahanap. Parang may certain hunger sa amin. Especially when you're part of a network. Madalas, like kami sinasabihan, you keep doing the same movies and, you know, and madalas, parang minamaliit yung mga genres na ginagawa namin. And, like ko sinasabi sa akin, try nyo ang gawin. Try nyo munang gawin bago nyo maliitin. It's no joke to portray different characters sa isang genre. Because you cannot look at the same person exactly, the way I look at Lyda in the movie, when I'm so in love with her, hindi pwedeng ganun din ang tingin ko nung na-in love ako sa character ni Tony Gonzaga nung ginawa namin yung Miami Sugar. I mean, kung nag-succeed man ako, well and good. Pero I'm sure I'm sure sa iba hindi pumasa, 'di ba? Parang mas mahirap pa 'yun eh. 'Di ba? Pagawain mo ko ngayon ng totally offbeat. 'Di ba? Hindi naman sa hindi naman sa pagmamayabang, pero baka mas maginhawa pa yung gawin. 'Di ba? Kaysa dun sa mabibigyan ka ng ito lang ang parameters mo, pero kailangan iba. Yun para sa akin, yun ang napakahirap. At saka about yung mga brand essence, ang daming dadaanan yan. Hindi yan basta, tama si Lloyd, darating siya sa punto yun, pero for now, ayaw niyang isakripisyo alam mo yun, mahirap internal kasi yun eh, na parang gustuhin man niya, they'll get there, pero for now... Yeah, tsaka yung pilit eh. Tsaka for a time kasi parang naging trend siya eh. Especially yung paggawa ng indie, yung ang daming mga artista na gumagawa ng indie ngayon eh. Parang naging trend siya na, okay, so gumagawa ka ng indie. So parang in a way, some actors, they take na it legitimizes you as an actor. Yung paggawa ng indie. Na to a point na parang naging trend siya na yung independent scene mismo nag-suffer. Parang nagamit, na-exploit. So now, I'm happy kung nasaan ako. And right now, ang Star Cinema, we have this branch called Skylight. Na gumagawa kami ng nag-experiment. So, it's good to have that venue. Doon pwede niyang magawa. Siguro yun. Supposing na hindi kasi John Lloyd Cruz and hindi kasi Sarah Geronimo. Yeah. Has it ever entered into your minds na pwede kang maging Miggy and Lyda in real life? Never naisip na maging Miggy. Never, because? Why? Nauna, ang yaman niya. Yaman niya. Hindi, malayo po eh. Malayo kasi yung, hindi kumbaga parang, hindi ko nakitang lumaki ako. Because si Miggy kasi is legitimate. Hindi ko siya nakita ganun because lumaki ako na lumaki ako sa pamilya, malaking pamilya kami.
And wala akong kailangan gawin to prove my worth sa family ko. Si Miggy hindi. Ginagawa niya lahat. Pero I was lucky enough to encounter his journey na ang dami ko rin natutunan. At nailagay ako sa mas magandang disposisyon sa buhay ko. Dahil mas naunawaan ko yung mga taong may ganong sitwasyon. SARS? Can you be, if you're not Sarah Geronimo, would you be Lyda Magbalas? Yes, ang lapit kasi namin eh. Nagtis kakaiba. At sabi ko nga mas marami akong na-experience pero si Lyda mas mature. Mas nag-mature siya. Oo, at saka basta ako syempre wini-wish ko rin na mag-meet ko someday yung magiging Miggy Montenegro. Pero Lloyd, you can be a friend with or to Miggy Montenegro. Is he a best friend material? Parang ganyan. Kung hindi ka magiging ikaw siya, pwede kang Actually, siya. alam niyo po, na personal level, meron po akong, Ganyan kaibigan. May Miggy ka. Miggy naman. isang taong malapit sa akin, na, gano'n. Malamig yun. Si Nadia Montenegro. Siya Hindi yun, kumbaga pinsan ko. Mayaman. Hindi naman siya. Hindi siya mayaman. Pero, siya Nasa yung Amerika ka. nandito. So nakakatulong siya sa pag-internalize mo. Well, oo. Lalo na nung isang oo po. Na-discuss niya, parang, kaso. Parang slightly close to your character. Umaabot sa gano'n. Hindi naman Ay, namin hindi. napag-usapan. Pero kasi, Or hindi siya nanonood ng movie kasi. hindi po siya sobrang, siya? Self-made. Self-made. Talagang, walang walang assistance ng tatay. So siya may napatunayan. Galing. And totoo. Talagang nakikita ko sa kanya si You both are self-made, Sarah, Jen. Whatever fame and you have right now. Kayo gumawa. Okay, for the moment. For the win! I have different question. Oh, it better be. For Sarah, you're officially back on Twitter, di ba? Okay. Talaga? Follow niyo sila. Yes. Nakapalo na Volume po. My 25. question is related to that. Despite being inactive for so long, you have a very powerful fan base, online supporters. They always make you trend every Sunday. Kahit ngayon, the fan page of This It Takes a Man or Woman, merong 5 to 10 na unofficial. How do you feel that your fans are always there despite you being, a little putting a block from them online? Kasi considering na social media ngayon very important na lalo sa promotion ng movie nyo and for whatever shows you have. Magiging honest po ako, hindi ko mapapromise na magsistay ako na talagang Twitter na ako, all the way. Nakita ko lang yung na kailangan talaga ng yun yung way to connect with yung supporters. Thank them sa lahat ng mga suporta nila sa'yo. Even yung endorsements, diba? Yun. Nung kaka-open ko lang ng account ko, may nakita na ako agad na nag-bash. Lord, ganyan na naman ako. Nalungkot na naman ako agad. Sabi ko, ganyan. Pero si Casey, sabi ni Casey, meron siyang advice. Basta yun, English yung mahirap. So, yun. Yun, hindi ko po mapapromise. Parang ang nag-bash, parang ang peke ko daw na kailangan ko lang daw mga tao to promote the movie. Kailangan ko naman talaga. Diba? Hindi naman ng... Galit. Alamin ko ano yun, sino yun ha?